What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, ang dami nang ulit at ang dami nagtatanong ng update sa aking mga flower horn. So yun, gawa tayo ng video para mag-update ng mga flower horn. So, ayun, kung makikita nyo, nandito na yung ating mga sinali sa Grow Out Challenge. So, kung maalala nyo dati, nandito sila, tigi-tigisa sila na lalagyan dyan. Tapos, nilipat ko sila doon sa labas, doon sa outdoor natin, na pinalumot natin. Tapos ngayon, binalik ko na sila dito sa loob. So, yun, pakita ko sa inyo yung close-up nila para mas makita nyo rin. At kung ano na nga ba, yung itsura nung ating mga Magnus Campa na kasali sa Grow Out Challenge. Tapos i-update ko na rin kayo doon sa flower horn ko dito, tsaka yung mga Beast Love natin na fry na ayun, nilagay ko naman siya sa labas. Tapos ito nga yung galing doon sa tindahan natin. So ayun, pakita ko sa inyo yung mga flower horn natin na pinapalaki. So ayun guys, para doon sa mga makukulit na tanong ng tanong, ano na nga ba ang nangyari doon sa mga Magnus Campa F2 na kasali sa Grow Out Challenge natin? So ito na nga sila mga kaasang. At nilagay ko sila dito sa loob kasi di ba noong una nga, tigi-tigi sa silang ganyan. Medyo nabagalan ako lumaki. Tapos, yun nga, hinahanap natin yung kiliti nila. So, nilagay ko sila sa labas. Nag-assume ako na magkakakulay sila. Magiging mas maganda yung kulay nila doon. So, yun, hindi yung ina-expect ko na mangyayari, hindi nangyari doon sa labas. At naisipan ko sila na ibalik ulit dito. Kasi alam nyo naman, syempre, pag nag-groom tayo, hanapin nyo yung lugar kung saan gusto nila, para mas maganda sila. At mas naging komportable sila. So ngayon nga, ito na yung parang pangatlong lipat ko na. At tingin ko ito yung parang naging mas effective sa kanila. So sila ngayon, naka-divider sila. So gumamit ako ng divider. Sa 20 gallons na yan, tatlo sila. Pinagtabi-tabi ko, kasi minsan ganun minsan gusto nila, may nakikita sila. At minsan gusto nila yung mas maliliit yung lalagyan nila. Ito na nga yung kinalabasan ng pag-groom natin. So ito yung ating Magnus 26. Ayun, nagkakakulay siya ng konti. Medyo stress, parang tingin ko dito female to So, ayun, lagi siya may stress marks at nangingitim siya. Pero ito yung pinakamaganda yung cock na na markings. Kasi ito, ayan, may markings siya na na hanggang sa buong cock niya. Malinaw yung markings niyan. So, ito yung ating Magnus 26. Tapos yung Magnus 27 natin, ito naman yung may pinakamalaking cock sa kanilang tatlo. Ayan, kung mapapansin nyo, ang laki ng tiyan niya. Pansin ko lang sa mga flower horn, pag lumalaki yung tiyan, yun yung kadalasan nagkakaroon ng cock. So, mas malaki yung tiyan, mas mabilis magkakaroon ng cock. So, ito yung Magnus 27 natin. Ito yung meron ng umbok talaga at kita mo na may cock. Pero problema naman dito, kulang sa kulay at yung kulay niya sa cock, hindi buo. So, kailangan natin sigurong bigyan ng spirulina yan. Dapat kasi sa lumot talaga pero hindi ko alam kung ba't hindi mo bra yung lumot. So, ayun, lagyan natin spirulina yung pagkain niya tapos gumagamit tayo ng enhancers kasi. Kaya, ayan, malaman natin na may mga may isang buwan pa tayo para mag-groom. So, ito yung pangalawa natin, yung Magnus 27. Tapos yung Magnus 38 naman, ito yung last. So, ito yung pinakamaliit sa kanilang tatlo. At kung makikita nyo, maganda yung kulay niya, at maganda rin yung markings niya, pero wala pa yung cock. At yun nga hinihintay natin. Kasi pag ito nagkaroon ng cock, ito yung siguro yung magiging pinamaganda dito sa tatlo. Kasi yung markings ng cock niya maganda. At yung kulay niya ay lumalabas na rin. So itong kulay nito, nung nasa labas to, ang dark ng kulay nito. Nung nilagay natin siya dito sa loob ngayon, parang 3 araw pa lang sila dito. Mas gumanda siya. At yan, nagkakulay siya. At lumabas yung markings ng cock niya. Pero yung korte kasi ng ng katawan niya, hindi pa natin sure kung magiging cockstar to o female dahil maliliit pa rin naman. Pero yun nga, sa lahat ng sa ilang beses kong paglilipat sa kanila, ang observation ko, mas gusto nila yung ganitong klaseng setup, yung nagkakakitaan sila dyan at naka-divider. So siguro mag-stay sila dyan ng mga 15 days. Tapos observe ulit natin kung ano yung magiging kalalabasan. Tingin ko dito mga 15 days kakailanganin na natin isolo-solo ulit yan. Dahil malaki yung ilalaki ulit niyan after 15 days. So ayun sa mga nagtatanong, ito na yung update natin doon sa ating mga Magnus Campa na Grow Challenge na kasali sa Grow Challenge. At yun, nauna pa kayong ma-update kaysa doon sa organizer natin. Kasi ang update ko to sa sa May 31 pa. So nauna na kayo at yung mga kasali din doon. Malamang nakita nyo na yung mga isda natin. So medyo mabagal to, compared do sa kasali do sa ating Grow Challenge.
Parang tingin ko mas mabagal yung paglaki nito kasi hindi ko masyado rin natututukan yan. At busy tayo sa tindahan palagi. Tapos hindi ako nagbigay ng 2B dyan. Wala akong makuha ng 2B dito eh. Mas maganda sana kung meron tayong 2B. So, ayun, update naman natin yung yung bigay sa atin. Hindi pala 'to bigay ni Boy Ubo, no. Binili ko 'to kay Boy Ubo para ibenta pero nagtago tayo ng isang metal storm. At nandiyan siya sa baba. So, inuwi ko na nga 'to kasi ginamit ko yung tank niya doon sa tindahan. So, ito yung kung kilala niyo si Boy Ubo, meron siyang plow horn na pangalan eh, Casper. So, si Casper kapatid nito yun. Teka lang, buksan natin yung flash, no. Baka mas maganda natin makikita pag may flash. So ayan guys, no, ito yung kapatid ni Casper, isa siyang metal storm na breed ni Boy Ubo. So ito yung niya ngayon, no, yung niya ngayon, status niya ngayon na ito yung parang ito na yung pinakamalaking cock niya simula nung nakuha ko to na fry. Ito yung pinakamaganda niya yatang forma. Hindi ko alam kung may igaganda pa yan, pero bilog na bilog yung cock niya, parang talaga eh. Kondisyon na kondisyon siya. At ayun, ilang araw na siya dito, para tingin ko mas gusto niya yung gantong setup at hindi siya naguguluhan dyan kasi wala namang masyadong padaan-daan dito sa bahay. Kaya mas peaceful siyang nakakalangoy. Yan, gumanda siya ng ganyan. Ganda, di ba? Kamukha rin siya ni Casper kaso mas makapalang mas makapalang pearls nun kesa dito. Yan, ganda. So palalaki natin yan, tapos tignan natin kung pwede natin gawing breeding material. Kaya nandito yan at kaya inuwi ko yan. At hindi ko binenta. Tapos yun, yung mga kapatid nito na binigay niya doon sa mga bata, hindi ko na alam kung anong balita doon. So try natin sa mga susunod na video kung kung makikita natin kung anong itsura na ng mga metal storm ng mga bata. Alright, so yan yung update natin ngayon. At yun, update ko naman kayo do sa nangyari do sa labas natin, yung mga beast lab natin. Iconic Ploughorn Beast Lab. Batch to yata yan. So ito yung nangyari. So yun mga kasang, no, ang nangyari dito kasi kagabi, marami ditong lumilipad na parang gamo-gamo. At kahit nagpatay kami ng ilaw, may mga nakita pa rin ako nakalutang dito sa mga aquarium dito sa labas. So ayan, ang dami nga nila. So kailangan natin alisin yan, no, dahil may pa yan, mga buhay pa yan at pwede yung kainin ng mga flower natin. So alisin natin yan isa-isa. Para do sa ibang magtatanong, no, kung tatanong nila kung safe ba yan o live food ba yan. Hindi ko rin sure guys, no, kasi pag naparami ng kain yung isda nyo, mapapasama rin siya dyan, saka insekto kasi yan. So ito na nga yung ating mga Beast Lab B2, yung binigay sa atin ni Sir Gramle ng Iconic Ploughorn. So yan na nga, lumalaki na sila ng konti at medyo maliit kasi yung binigay niya sa atin, pero ngayon lumalaki na siya. At yan, nilagay ko nga sila dito muna sa sa ating lumot tank sa labas. Kung saan dito galing yung mga ginugroom natin na na Magnus Campa, pero pinasok ko na nga sila doon. Tapos nilagay ko dito yung 7 piraso na ating mga Beast Lab. Pero yun nga, no, ang nangyari kasi ang daming insekto. So kailangan natin tanggalin to isa-isa dahil baka makain nila ng maparami sila ng kain. Ito mo to, isa na to Ayan, ang dami pa rin Ayan, yung sinasabi. So yun, di natin pwedeng pabayaan lang yan dyan dahil baka kainin ng ating mga Ploughorn at baka mapasama pa pwede silang mamatay dyan pag hindi matunawan kasi medyo matigas pa yan, matigas sa tiyan at yun, hindi rin maganda. So yun, meron dalawang Thai silk na Beast Lab dito, tinago ko rin, try natin palakihin. Tapos dito may isa pa dito, ayan. So 7 pieces yung ating Beast Lab napapalakihin dito. At syempre i-update ko, grabe ang dami rin dito, para mas marami pa dito sa baba. So yung dito sa kabila, grabe ang dami, mga wala ng pakpak dyan napunta sa tubig. Ayan yung isa nating fry dyan. So yun, mas mabilis talaga lumaki pag outdoor setup tsaka pag nakasolo yung mga fry natin. So linisin muna natin ito. Ayan guys, napakarami nakuha ko, grabe. Sobrang dami niyan. Kagabi kasi napakarami din talaga nang lumilipad dyan. So buti na lang, sa ngayon tingin ko okay naman yung mga Ploughorn fry natin. At ayun, nagtataka lang ako bakit dito lang sa aquarium meron. Dito sa tub natin o pond natin, wala naman ako nakikitang kahit Pero nandyan lang din naman sila.
So hindi ko alam kung anong trip nila. Bakit dito sila sa aquarium natin nagpuntahan. At so yung mga kasang, yan yung update natin sa ating mga flower horn at sana habang tumatagal at lumalaki sila gumanda silang lahat. At ayun, abangan nyo na lang yung mga susunod kong updates sa ating mga pinapalaking flower horn ngayon. At ayun, sa mga hindi pa na-subscribe sa aking channel, baka hindi pa kayo na-subscribe, click nyo lang ang subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng videos. Tapos yun, follow nyo ako sa page ko ng Facebook, Hendrix Backyard TV. Nag-upload din ako ng mga vlogs dyan. Tsaka doon sa aking Hendrix Backyard Facebook page, doon naman ako nag-upload ng mga mga pambenta natin. So ayun, tapusin na natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.